Midnight come. Guys, welcome to my vlog! At samahan niyo akong magkamay kumakain ng tuyo. Kasi may friend ako from the Philippines. Dumating siya 1 week ago or 2 weeks ago ata yun. And nagdala siya ng tuyo. Binigyan niya ako. So leftover lang to. Kunti na lang actually. Ito lang. And this one. So, for today, habang kumakain tayo, ang things that I can share is about visa. Madali para pumunta dito. Lagyan natin ng tahini. Okay. Ang pinakamadaling visa dito, first is tourist visa. We'll talk about later ang mga requirements na mga na pwede kang ma-share. Second is student visa. Third is digital nomad visa. And there is another one, family reunification. Pag may family kayo dito na resident. And isa pa sa madali is golden visa. Pero yun malaki ang requirement na pera. Ang pinakamadali pala na isa ay non-lucrative visa kasi para yun sa mga retirees or hindi naman kailangan retire ka na pero wala ka dapat work. Yun. So first na pag-usapan natin is about student visa, tourist visa. In tourist visa, first you're not allowed to work. You come here to visit the country or the whole Schengen area kasi pag may tourist visa ka ng Schengen, you can visit 29 countries na ata ngayon. Parang ganyan. So, except the UK is not part of the Schengen, so another visa yun. Although, madaming Pinoy dito na pumupunta gamit ang tourist visa or another kind of visa from other country, hindi na bumabalik. Ginagawa nila dito, nag-stay sila for 3 years, nag-work sa mga sa mga trabahong pwedeng kung saan pwede silang makapagtrabaho kasi hindi lahat ng like yung sa bahay, yung mga hindi na kailangan ng resident ID. Wait lang, inubo ako. Pero para gawin yun, medyo mahirap yun na way. Yung iba, pumupunta dito, galing sa ibang bansa. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. So, matibay ng mga loob nun. Kasi mahirap yung 3 years na wala kang papel. So, lahat ng trabaho mo, yung mga mga under the table. So, kasi hindi ka naman pwede makapagtrabaho sa mga shops, sa mga restaurants. So, magtatrabaho ka sa bahay. Tapos, although medyo maayos ang mga tao dito, meron ding mga pasaway. So kung alam nilang wala ka talaga, hindi ka wala kang papel, inaabuso nila. For example, ang minimum pay is 1,184, babayaran ka lang nila ng 900 kasi alam nila. So yung meron din ditong mga mapag-samantala sa sitwasyon. Tapos sa 3 years na yun, hindi ka pwedeng umuwi. Hindi ka pala pwedeng lumabas ng bansa kasi pwede kang maban for 10 years. So, hindi ka makaka-travel sa buong Europe for 10 years. So, yan. Tapos, pwede ma-check yung mga police. Tapos, pag wala kang papel, may dalawa na akong so far. Isa, nakita ko sa Facebook na nag-post siya na nakita siya ng police, tapos wala siyang papel, so nag-hire siya ng lawyer. Yung isa naman yung kasakay ko sa aeroplano, yung kapatid niya daw, galing siyang Norway. Pero sabi niya, isang gabi lang naman, pinatulog lang, tapos okay na. Ngayon daw may papel na yung kapatid niya, tapos naging citizen na dito, and nasa UK na nakatira. Yun ang sabi niya. Pero nag-start yun dito sa Spain. Nung nagkaroon ng papel, lumipat na nung nagkaroon na ng passport, kasi after 2 years kami pwede na tayong mag-apply ng nationality. So, kainin niya ako. Share ko mo ito.
Kamay tayo kasi masarap ang tuyo sa kamay. And, yung iba na pumupunta dito, yung galing Poland, mga ganun, kapag hanap sila ng working visa sa Poland, kaso malit masyadong ang sahod sa Poland. Kaya lumilipat ka dito. Pero, ang working visa mo kasi sa Poland, as for Poland lang, o kahit Europe siya. Pumunta mo sa Spain, hindi yun valid. Dapat maghanap po. Magano ka din ng visa mo dito. Mag-apply. Yun nga lang kasi, kung pupunta ka dito na hindi naka-process na ang resident permit mo, medyo mahirap. Kasi parang ang option mo lang student visa, yun lang naman ang pwedeng ma-convert ang visa mo. So yun, first visa. Second, student visa. Ang student visa, pag natapos mo ang program mo, magkakaroon ka ng another kind of residency. Ang tawag doon ay búsqueda de employee. Empleo. So, yung student visa, hindi siya counted sa resident permit na kailangan, yung 2 years na residency para mag-apply ng nationality. Ang permit mo doon is estancia, hindi siya residensya. So, hindi siya counted sa 2 years. Pero the moment na makuha mo ng búsqueda de empleo mo na visa, valid yun for 6 months. So, sa 6 months na yun, naghanap ka ng work na, yun, allowed, yun na naku-convert na into working visa na kahit hindi yung high-skilled. Kasi meron kang ganun. Yun, from the day on na na-approve yun, yung búsqueda de employee mo, counted na siya as resident permit. So, yung 6 months na yun, nagbibilang ka na ng, para sa 2 years mo mag-apply ng passport. So, kailangan mo lang ng student visa is, pati ko sinabi yung requirements ng tourist visa. Ang requirements pala ng tourist visa is application form, insurance, yung yung ginagamit ko palagi dati is Access Schengen kasi mas mura yun. At saka maganda yung coverage at saka yung AXA is one of the best insurance companies. And bank accounts mo, depende sa embassy, may embassy na naghanap ng 3 months, yung iba 6 months. So, dapat yung movement ng 6 months mo. Ang certificate of employment, kung wala kang employment, business, or anything na provide ng proof of funds, ng income, na may income ka. And, ano pa ba? Flight reservation, pero hindi siya ticket, reservation lang. Hotel bookings, so yung bookings mo, o yung hotel booking mo, dapat fully refundable. So, kukuha ka madami yan sa booking.com, fully refundable. Yung iba nga, hindi ka i-charge until the day before or 1 week before your travel. So, kuha ka nun. Yun ang kunin mo. Medyo mas pricey siya, pero anyway, cancel mo lang yun. Pag nakuha mo na yung visa mo, kuha ka talaga ng mas mura. Pag na-approve na yung visa mo. Ano yun lang. Application form, bank statement, of course, your passport. It's the second actually yun. Insurance, travel insurance, hotel bookings, flight reservation, bank account, certificate of employment, ganun. Tapos pag sa government ka pa sa atin nag-work, kailangan mo pa ng approved leave. Yun ang general. Probably yung iba like yung sister ko, yung sa France, nag-apply siya sa France, kailangan pa niyang mag-provide ng cover letter, at saka itinerary. So that, hello, parang to the embassy, to the consul officer, blah, blah, blah. I'm going to France because I want to visit, and I'm going to stay there for 10 days, blah, blah. So explain mo, and I'm attaching here my itinerary, what will I do for 10 days. So, day 1, day 2, day 3. Per namin yun dati. Sa France yun.
Pero sa Netherlands wala. Sa Spain kasi, hindi ako talaga nag-apply ng tourist visa sa Spain kasi mahigpit ang Spain sa mga Filipino dahil nga madami ang nagtitianti dito. So, ang pinakamadali so far based sa mga experience ko at sa mga kapatid ko, Netherlands and France. So, both yun yung country na madali. Yung Germany din madali, pero sobrang kuripot sa time. So, pag nag-apply ka ng 5 days lang talagang ibibigay sa'yo. Lalo na pag first time mo, sobrang magbibigay sila pero kuripot sa time. Yung Spain, sobrang daming nag-a-apply na Pinoy. So, ang haba na ng pila, walang appointment at ganun. Tapos medyo stricto pa sila dahil nga madaming nagtitianti dito. Stricto sila doon pero pagdating dito hindi na. Kasi so far sa ilang taon ko dito, wala walang nag-check sa akin. Kasi pwede naman sila mag-check, mali ba nila kung legal ako or hindi. So never pa ako, siguro may na-timingan lang yung dalawang na isa nakita ko sa Facebook sa legal, naghanap siya ng lawyer. Yung pangalawa, yung kapatid niya. So, sunod naman is student visa. Ang student visa, ang requirements ay ganun din. Maghanap ka ng school, tapos bayaran mo yung term. First term lang naman ang kailangan. Tapos show ka ng proof of funds. According sa IPRIM, yung parang, sila parang monthly na kailangan mo na pera. Meron yan silang ini-issue palagi. So, search yung IPRIM 2025. So, nasa 610 yun per month. O 600, let's say 600. So, kung for a year ang program mo, dapat ang bank account mo may laman na 600 times 12. That's 7,200 years. Tapos, bayad na ang first term ng ng program. Pakita mo sa tuition. If ever naman, walang pera yung account mo dahil student ka, kayang, they accept na yung parang affidavit from your parents. Yun, na susuportahan ka nila. May ganun yun. Yung gutom ko nawawala. Kadaldal ko. Yun ang maganda sa student. Kasi, while nag-aaral ka dito, you build connections, you get to know people, tapos while nag-aaral ka rin ng language. So, pag nag-graduate ka, mas madami kang opportunity. Although, sa mga European countries, mas mataas ang unemployment rate dito compare sa other European countries na like Germany, Netherlands. Kasi mas mayaman sila kaysa sa Spain. Pero, may opportunity rin dito sa Spain. Ikaw lang, nasa iyo lang yun. Paano ka makipaglaban sa buhay? Laban, ganun. Pag alam mo yung parang positive ka lang na makakahanap ka talaga. Don't, lang yun. Kahit sabi nila, mataas ang unemployment rate. At the end, nasa iyo pa rin yan. Alam mo yan. Ikaw ang the writer of your life. So, yun. Yun ang feeling ko pinakamaganda, pero kailangan, pagbata ka pa, yun, maganda talaga yun. Actually, sa Canada, madaming Pinoy, rin naman sila. Ang starting nila dun is student visa. Ang nga lang sa Canada is sobrang lamig. Alam mo yun, kung sa weather, maganda lang siyang bisitahin. Ang snow kasi maganda siyang bisitahin. Pero pag doon nakatira ka sa snow, yung mga sobrang lamig na bansa, medyo hindi rin siya maganda. Depende sa'yo. Pero sa weather, kaya panalo ang Spain sa weather. Kasi may 4 seasons pero hindi rough. Hindi yung parang mag-escape ka ng snow, walang ganun dito, lalo na sa Madrid. So, ang student visa is isa sa mga magaganda. Though hindi nagpapayaman ng Spain na parang sa America ka, ganun. Pero dito chill lang life na. You live your life. Calm, walang pressure, laid back life, ganun. That's the life here.
So, ang sunod naman na sinabi ko is digital nomad visa. Yun ang yung mga tao na may work online. Pero hindi ka dito mag-work. Pero nag-work ka for other companies. Di ba madami ng tao ngayon? Madaming tao na employed and they travel around the world kasi ano lang naman sila on the go. So dito meron yan sa Spain. Pero ang requirement nun ata, if I'm not mistaken, nasa 2,500 euros ang salary mo. Isa yan. Na-research ko yan dati. Kasi yung friend ko sana, i-refer ko na pa kahit interesado siya dito. And sunod nun is, bago lang palang digital nomad visa, parang ka-start lang nun last year. So medyo hindi pa ganun ka-solid kung ano yung mga experience. Kasi depende pa kung paano yung pagkakabasa nila sa law, kung sinong mag-ano visa mo. Yung requirement, medyo ganun pa. Tapos, yung sunod is family reunification. So, pag may family ka dito, let's say, dito kami, anak ka, below 18 years old, yun, madali yun, kukuha mo. Tapos, pag kagaya ko, pag yung parents, pwede kong dalhin dito. Pag above 65 years old at dependent sila sa akin. So, kailangan may proof na dependent sila. Ang isa sa proof na dependent sila sa akin is parang nagpapadala ako monthly. So, may record dapat na nagpapadala ako monthly. Which I don't do. Hi, ma. Joke. Tapos, kailangan dependent sila. Yun ang proof para madala mo yung parents mo dito. And third, yung next is golden visa. Kagaya kay Bea Alonso. Ang sarap. Yun. Madaming perang kailangan dun. So, ang gagawin mo, bili ka ng bahay, ng at least minimum is 500,000. Hindi ibig sabihin na isang bahay kung gusto mo dalawa. Pero sa city kasi, dito sa amin, ang 500,000 na bahay, maliit na yun. Ganun kasi sa city. Pero pag sa labas ka ng Madrid, madaming bahay na yan. Mas ang ganda na. Ang bili mo. Sabi yan, di ba? Ano yun? 600,000. Ano lang naman yun, katabi na baryo. Chambery, tas kami sunod. Kaya hindi ko alam. Gusto kong puntahan. Joke. Ano lang. Paparazzi. Ay. Mapait. Nasunog. Sorry. Kain tayo. Pag nakabili ka ng property, pwede ka nang mag-apply ng or may investment. Hindi kailangan property. Nag-invest ka sa business. €500,000. Ang sunod, ang alam ko na last is, non-lucrative visa. Yun ang ito feeling ko pinakamaganda kasi, alam mo yung pagod ka sa work, may ipon ka. Tapos gusto mong parang, ayoko munang mag-work. May ipon ako. Puntahan dito sa Spain kasi, pag meron kang, so yung IPREM is 600 ata, 610 or 600. Let's say 600. So 600 times 12 is 7,200. 7,200 times 4 kasi dapat 400% ng IPREM ang meron ka. IPREM for the year. So 7,200 times 4 sa 30,000. So pag meron ka nun, hindi show mo lang yan sa application mo na meron kang ganung pera. As punta ka dito, stay ka for 2 years. After 2 years, pwede ka nang mag-apply ng nationality.
Pag nag-apply ka na ng nationality, pwede ka nang mag-work. So, for 2 years kasi sa non-lucrative visa, hindi ka pwedeng mag-work. So, ang gawin mo, habang andito ka for 2 years, mag-aral ka ng Spanish. Sa public school, mura lang. Sa public school, yung Escuela Oficial de Idioma, doon ako nag-aaral. So, ang bayad ko per course is 250 euros. It could be, kung intensive ang ang course mo, that's 4 times a week, 3 hours. So, 4 months. So, from September till January, tapos ka na, start ka another term, February till June. So, habang nag-aaral ka, 2 years, after nun, magaling ka na mag-Spanish. And, pag nagkuha mo ng nationality mo, malis ka nang maka-work kasi may ka na. Kung gusto mo nang mag-work kasi may Espanyol ka na. Kasi ang non-lucrative visa, hindi pwedeng mag-work. So, yun lang. Ang naman sa non-lucrative visa, bawal kang mag-work, may pera ka na, dapat, kahit online, hindi ka pwede. Pwede mong gawin, pero pasikreto lang. Pero bawal yun. And, ano pa ba? Naghang ang utak ko. Hindi na siya nag-work. Oh my gosh. Yung sunod pala yung visa ko pala, yung visa type ko pala, ba't ganun? Kumalala. Family of a citizen of the Union. That means European Union. So, pag may asawa ka na European or kahit boyfriend, pwede ka nang magka-visa nun. Ang pag-boyfriend, hindi siya yung simpleng boyfriend lang or girlfriend na European. Kailangan nyo iparegister ang relationship nyo. Ang tawag doon ay pareha de hecho. So, parang partner in just or nakalimutan ko na talaga yung mga low term ko. Wala na, sorry. Loading na ako kasi dito. 9:00 ng gabi. So, de facto pala ang tawag doon. Parang de facto. You are basta, yun, pareha de hecho. Ipaparegister niyo yung relationship niyo sa civil register. Hindi siya marriage. Pero sisipipirma kayo, ganun, mag-provide kayo ng parang kailangan mo mag-provide ng certificate na single ka. Yung tawag sa atin, sinumar. Certificate of no marriage. Mga ganun, mag-apply ka din. Pero hindi siya marriage. So, walang divorce. Pero pag naghiwalay kayo, babalik kayo doon, pipirma kayo. So, walang mga settlement. So, siya, kind of marriage na walang sakit sa ulo kasi hindi involved ang properties, ang asset, ganun. So, with that kind, pwede ka magkaroon ng visa kasi family ka na ng European. Ang ganyan na scenario, hindi siya nag-i-exist sa lahat ng European country. Yung iba marriage talaga. Pero dito sa Spain, nag-i-exist siya. Hindi mo kailangan magpakasal. Anytime you can leave, ganun. Pero kung totoong jowa mo naman, baka naman yan. Kasi naman yan. Basta yun. Yun ang kailangan. Ang requirements din dapat nag-stay na kayo ng 4 years. So, dito may tinatawag na empadronamiento. Nung paparegister ka. Like yung sinabi ko kanina, yung tourist ka, tapos nag-stay ka, hindi ka na umalis. Ang una mong gawin, the moment, so to continue yun. Yung una mong gawin is magpa-empadron, magpa-register ka. Kasi, yun ay very useful para pakita mo later pag nag-apply ka ng residency na naka 3 years ka na. Actually, ngayon, nasa 2 years na lang ata. Parang kasi nagbago yung lay, lang kapapublish. So, hindi pa ako sigurado, pero parang from 3 years to 3 years. So, pag ganun, mas better, di ba? At least madali ka nang makakawa ng residency, you can have a normal life, makaka-travel ka, wala ka nang nararamdaman na mga, sa buhay, mga kaba. So, yun ang una mong gawin. Magpa-register ka sa ayuntamiento. Ang tawag ay empadron. Hindi sila nagtatanong kung anong status mo dito. Wala silang ganun. Dala ka lang ng passport, ka lang check online ng SITA.
tawag kasi ng appointment dito cita, yun ang Spanish ng word. So kung ang registration is every city or every region kung saan ka nakatira. Region or at ayuntamiento pala. Yung ayuntamiento, ang equivalent natin is munisipyo. So yun ang una mong gawin. And I think I've talked a lot. Ang haba-haba na ng sinabi ko. So I have to end this vlog kasi puno na rin ang storage ng aking camera. And that's it guys. Good night. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye.